Magandang araw po sa inyong lahat. Nagsimula na po ang pagbibigay ng special treatment sa akusado ng kidnapping for ransom na si Ramil Madriaga. Kapalit ang aking pinapaniwalaan na kanyang mga kasinungalingan, mga paratang laban kay VP Sara at laban po sa akin. Sa musyon at ang kanyang mga co-accused sa Camp Karingal galing po sa Manila City Jail dyan po sa Bicutan. Ang aming sinabi, wala pong dahilan para ilipat si Madriaga dahil unang-una, yung kapwa preso na di umano ay nagtulak gamit ang kanyang daliri ay wala na po sa kulungan. Pangalawa, Karingal sa Quezon City ay actually mas maliit at mas lenient ang seguridad. Ibig sabihin, dahil ang kulungan ngayon ni Madriaga ay para sa mga high-risk detainees, mas matindi po ang seguridad dyan sa Bicutan kesa sa Camp Karingal. Sigurado naman po ako na kapag siya ay nalipat sa Camp Karingal, baka hindi na yan makahadik sa rehas at bigyan na ng kwarto na meron pa sigurong air condition at television. Bukod pa po dyan, sinabi namin na dahil nalipat na nga po yung tao na di umano ay nagtulak gamit ang daliri, kakatakot naman yun, delikado pala ang mga daliri, wala na pong banta sa buhay ni Madriaga. Pero yan po ay panimula pa lamang sa aking pinaghihinalaan na mga pangako kapalit ang kanyang kasinungalingan. Kahapon lang po, nag-issue ng supina ang House of Injustice para humarap sa komite si Madriaga. Paano po mangyayari yon? Si Madriaga po ay nakakulong sa bisa ng isang mandamiento de arresto. Wala pong kahit man. Yung pagsusupina kay Madriaga na alam naman ng Committee of Justice na nakakulong dahil nga po sa kaso na kidnapping, 2 counts laban sa kanya, sa pamamagitan nga po ng warrant of arrest na inisyu ng hukuman, ay isang paglabag at pagdisrespeto sa ating hukuman. Co-equal po ang anya ng motion sa hukuman at hindi supina. Dahil kapag sila ay nagsupina na inuutusan ang mga nagdedetene kay Madriaga na dalhin ang si Madriaga sa Kongreso, yan po ay mababaliwala ang jurisdiksyon ng hukuman. Lantarang pagbabastos at pagbabaliwala sa jurisdiksyon ng isang hukuman na nagdesisyon na hindi dapat makapiyansa si Madriaga dahil ang ebidensya sa kanya ay malakas. Bukod pa po rito, abay, nabutuhan na rin ng Committee on Injustice na dapat daw bigyan ng protective custody si Madriaga. Ibig sabihin, hindi pa kontento sa Camp Karingal itong si Madriaga. Gusto niya doon sa air-condition na kwarto sa Batasan makulong. Hindi ba ho? Ito ay special treatment at ang pagkain niya napakasarap. Alam ko po yan dahil dyan din po ako kinulong nung isang araw ng Huwad Committee kung naaalala ninyo. Lahat pong ito, mga special treatment, paglalabas kay Madriaga at sa kanyang mga kasama. Ano naman ang kinalaman ng mga kasama niya at pati yan ay bibigyan ng special treatment ay kapalit ng kanyang pagsisinungaling, pagbabato ng putik, laban kay VP Sara at laban sa akin. In the process of trying to destroy VP Sara, yunuyurakan po ng House of Thieves ang ating buong sistema ng gobyerno, yung ating demokrasya dahil binabaliwala nila ang kapangyarihan ng ating hukuman na uulitin ko po ay co-equal ng Kongreso. Sana po, dahil sila ay mga mambabatas, sana po manguna sila sa pagbibigay respeto, lalong-lalo na po sa ating hukuman. Dahil ang ating mga hukuman, bagamat sila ay walang pondo, walang flood control funds, walang infrastructure budget, walang kasundaluhan, ang kanilang trabaho ay siguraduhin na sa lahat ng pagkakataon, maitaguyod ang saligang batas.
At wag po natin kakalimutan sa kagustuhan nila na sirain si Vice President at ako po, meron po mga biktima si Madriaga na ngayon po mukhang magiging mailap ang katarungan. Napakalungkot po ito para sa ating sistema ng katarungan. Ito pong inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines, kahit ano pang pagsubok na meron tayo, dahil ikaw lamang ang aking inang sinilangan. God bless the Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat.